We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV. Balitang Bisdak ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Alan Domingo. Nga maghatod sa labing dako ug mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Live dinhi sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang pagmontar og tents may usa sa gitanaw sa Comelec Talisay City nga himuon kuno galing di pagyud mahuman ang pag-ayo sa mga classrooms nga gamiton sa Mayo 9 nga piniliay. Nasairan nga 50% pa lang ang naayog nga mga classrooms. Ang detalye sa report ni Femery Dumabo. Padayong gipaayo karon kining 5 ka mga classroom sa second floor sa Tangke Elementary School. Matod sa principal sa duha ka semana nga pagpaayo niini, anaa pa lang sa 50% ang nahuman. Mong ilan na lang unahon paghuman ang pagpaatop aron kun pananglitan mo ulan, di mo tulo o muhunob ngadto sa ubos nga bahin. Gahapon ni conduct man sad og ocular inspection ang taga Comelec, and then ingon man sad ang taga Comelec i-priority lang ang roofing, later na lang ipadayon ang ceiling niya. And then the installation of electrical sad sa lightings niya. Ilang panghinaot nga usa ka semana sa di pa ang piniliay, mahuman na kini kay manglimpyo pa ang mga magtutudlo. 17 ka adlaw na lang ang nahibilin sa di pa ang piniliay. Gani sa pagkakaroon, ang 5 nila ka mga magtutudlo anaa sa gawa sa classroom sa grade 1 to 3, nag-opisina o nagprinta sa mga modules. Kay ang concern po sa mga teachers is ang pag-set up sa classroom. Okay, kay di sad ba nabi gid sila i-set up. Okay, ang ilahapang mga materials din ang unsay paagi ba like sa social distancing, kay pag-observe sa health protocol sad. Usa sa plano sa Comelec ang pagpamutang og tent sa eskwelahan aron maoy mahimong waiting area sa mga botante. Ang atoang engineering and physical facilities nato ang atong engineer naa siya sa SGOD, and they are coordinating closely with engineering sad sa City Hall because these repairs sa schools nato is being funded by the SEF man. Gitugan ang daan ni Engineer Arnel Bacalso nga dunay 24 ka mga eskwelahan sa public elementary school ug 17 ka high school ang gipaayo human nagusbat sa bagyong Odette niadtong Disyembre. Uban ni Jun Solon, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Gi-inspeksyon na ang mga eskwelahan ngay moong polling centers maabot ng eleksyon sa Mandawi City. Hiniusang gisusi sa DepEd, Comelec ug City Engineering Office ang mga polling sites aron masuta ang kaandam. Subay gyapon kini sa preparasyon along sa Mayo 9 nga eleksyon. Lakip sa gisiguro maong linyas kuryente. Matod sa DepEd, kung may makita mga depekto, ipaayom-ayom kini sa Engineering Office. Na ang atong mga schools, ang atong classrooms, pero maybe base na yung mga kuwang gagmay kanang mga suga. Gita sa tagsag yun nila inspect ang mga schools if okay ba ang iyahang electrical line, ang mga electrical lining nila nya kanang if kanang safe ba siya para sa mga botante, maka kuan ba ang unsagi kanang plastada ngadto sa eskwelahan ba.
Mga senior citizens mo'y labing daghang butante nga mga Sugbuanon subay sa talaan sa mga butante sa Commission on Elections. Samtang hangyo sa COMELEC nga musunod sa social distancing sa ilusad nila nga mga political rally. Si Luan Merundina sa report. Matod ni Attorney Jerome Brillantes, Provincial Election Supervisor, nga mukapin sa 486,000 ang mga butante nga mga senior citizens nga nag-edad og 60 anyos pataas. Gisundan kini sa mga butante nga nag-edad og 25 hangtod sa 29 anyos nga mukapin sa 441,000. Mukapin usab sa 436,000 ang mga butante nga nag-edad og 21 anyos hangtod sa 24 anyos. Samtang kapin sa 415,000 usab ang mga nanag-edad og 30 hangtod sa 34 anyos. If they can solidify these numbers, these ages, so nalagid siya lamang na pwede na gyud makadako-dako na gyud ng at ma-gain. Samtang awhag ni Brillantes sa mga partido nga musunod sa lagda sa Interagency Task Group sa social distancing. Iyang giangkon nga maglisod sila ug ang kapulisan pagbadlong sa mga partido sa kabalaka nga mapasangin lang may gipaboran nga mga kandidato. Ang ilang estimate sa in 1 meter na upat ka tawo, so wala na ang social distancing, di ba? Uban ni Philip Patricio ug Rod Prado, Luan Merundina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Job fair sa Lapu-Lapu City gidagsa sa daghang mga aplikante. Ang linya nagtuyok-tuyok na palibot sa City Hall. Si Luan Merundina adunay live report. May! Yaslan, tungod kay usa ka adlaw lang ang jobs fair ug moabot sa 12 ka mga kompanya ang nag-hiring, hinungdan nga gidagsa kini sa daghang mga aplikante bisan pa man sa kainit sa panahon. Alas 9 ganihang buntag, ingon niini na kataas ang linya sa mga aplikante sa gipahigayong kadaugan Job Fair 2022. Gikan sa atubangang bahin sa GSO, mituyok ang linya sa lobby sa City Hall ug miliko na usab kini paingon sa City Engineer's Office, dayon sa City Health Office, paingon na sulod sa PESO Office, diin ipahigayon ng interview. Duha ka oras nang naglinya ang 25 anyos nga si Daniel Castro ug bugtong ang dala niyang dokumento lang ang iyang gamit panagang sa kainit sa adlaw. Agosto 2021, na-retrench siya sa gitrabaho ang factory, busa nangyawat siya nga ning higayuna, makasulod na siya og trabaho. Antos man, balag init pa, matis, makakitag trabaho. Mura man importante. Kaysa raman po ni. Wa kalikay sa pipila ka mga aplikante nga makapadayag nga apiki ang venue ug way tarong nga kapasilungan ang mga naglinya. Naningkamot mo mi na para makasumig trabaho sa among nang-apply mi dire. Amo lang taong hangyo na matagaan mig naipayong og nay makuha na mo, maluoy na mo dire. Gipasabot ni Kim Francisco, PESO manager, nga walay bakanting dakong venue nga kapahigayunan sa jobs fair kay gipanggamit kini isip mga vaccination sites. We have no other recourse but to stay here. Ato na lang gibutangan og tent nya nangitatag area nga medyo landong-landong. Pero mo lagi medyo sakripisyo gitagamay. Understandably tungod sa kadaghan sa tao nga nang-apply. Usa, sulod sa PESO Office, gipaigo na lang ang mga lamesa sa matag kumpanya di inipahigayon ng interview sa matag aplikante. May pipila nga swerteng na hired on the spot sa gipili nilang trabaho. Si Haji Salazar, lakip sa mga na-hired on the spot sa usa ka sports apparel company. Machine operator siya kaniadto sa gitrabaho ang kompanya sa kauluhan, apan tungod sa pandemya, nakahukom siya nga muuli na lang sa Cebu ug dinhi na man trabaho. Okay ra kayo mamay, at least na trabaho. Maura bisag kaysa wala trabaho na sira kag laroy-laroy diri sa Cebu nya, imong pamilya wala gikaon sa probinsya. Matong
ang ilang posisyon na utility, ako lang karir na may ako applyan. Sa Lapu-Lapu City lang, may 5,000 ka mga trabahante sa MEPS ang nawad anong trabaho tungod sa pandemya. Apan kun apilon pa ang ubang mga patigayon, partikular na ang tourism sector, sama sa hotels and resorts, moabot sa 10,000 ang mga nawad anong trabaho matud sa peso. Sa maong jobs fair, may 3,000 ka mga job vacancies isip mga trabahante sa malls ug supermarkets, hotels and resorts, construction ug mga locator sa MEPS. In fact, during sa pandemic period, ikapila namin nakahold og mga job fair. Kuan gina, pulos gina gilinyahan og maayo sa itong mga job seekers. So, makaingon kita nga, pwede yung kuan, ginahanglan kaayo ang trabaho. I hope na nga to ang next administration tagaan gid nila og dakong bili ang trabaho para sa atong mga kaigsuonan. Lan as of 3 p.m. today, moabot na sa 75 ka mga aplikante ang na-hired on the spot. Labing daghan ini sa mga malls ug supermarkets. Lan? Daghang salamat, Luan May Rondina. Human sa dakong political rally nga gihimo sa Mandawi City kagabi, mabantayan ang nagpasad nga basura sa venue. Apan mga volunteers nga supporters sa kandidato misanong sa panawagan aron manglimpyo. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Human sa dakong political rally nga nahitabo sa North Reclamation Area sa Dakbayan sa Mandawi kagabi, kini ang mga basura nga nagpasad sa dapit. Sayo kaganiha, babantayan nga ubay-ubay ang mga nagkatag sa sidewalk ug sa kalsada mismo palibot sa venue. Apan ang kadaghanan sa basura nakatabang sa mga tawo nga nanginabuhi pinaagi niini. Sinoy Toto busy sa pagpangolekta og mineral water bottles nga ipatimbang niya og tag 4 pesos kada kilo. Baga ni kuha nila na ako kay buntag ko rin. Oo. May sila kay alas 4. Kining magtiayon, mga karton ug puthaw ang gihipos aron ilang mabaligya sa mas mahal nga kilo niini. Makatabang na mo ang damay. Sa among pagkaon. Oo. Mura. Napatimbang ni karon. Oo, patimbang. Aminado ang organizer may mga basura pagyud nga nabilin sagad sa gawas nga bahin sa venue. Apan sa grounds mismo, gipanghipos kini sa mga partisipante kagabi ug gipamutos na. After the event, nagkakaroon ng limpyo dito sa Sud. I think yun na namang limpyo sa Sud. But unfortunately, dito sa gawas, that's highway manggod. Most of them are mga volunteers. Gumikan sa sitwasyon, ang mga supporters sa mga national candidates na nawagan og volunteers nga mutabang sa pagpanglimpyo. Kaganiha, naabta namo kining mga staff sa usa ka universidad nga gipatabang sa pagpanglimpyo sa dapit. Samtang kining negosyante nga supporter sa kandidato mipadala sa personnel sa ilang kumpanya aron mutabang. Among gipaari among mga tao to help clean up and support the other volunteers and magpadasag kog mga truck kay para ma-dispose na to in a proper manner. Gikan gyud sa organizer no. Sila ang ni-undertake sa Sud sa area, so ang kami tabang midrilan sa gawas para malimpyo day ang kadanan. Na. So mo na among natay gipang deploy diri mga katawhan nato, mga 40 ni uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Rekisito sa alang sa pagpatuman sa limited face-to-face classes, gipasayon. Hinungdan nga mas daghang public school pa sa Talisay City ang makapatuman niini. Ano ang report ni Femari Dumabong? Apan posibleng mapatuman kini humana sa Mayo 9 nga piniliay. Matod sa kadagkuan sa Talisay City DepEd Division nga adunay dugang tulo ka eskwelahan sa syudad nga nagtinguha nga mopatuman na sa limited face-to-face. Niadtong Marso na pulo ka mga eskwelahan sa Talisay City ang nakapahigayon na sa face-to-face classes. Usa niini ang Lagtang Elementary School. Matod ni Rosario Joko, ang chief sa School Governance and Operations sa Talisay City DepEd Division, nga mas gipasayon na ang mga requirements sa pag-apply. Mas gipasimple nila kay murag murag punga kaayo ang kuan. So mura nila kuan nila gamay. Gi-modify nila gamay nga kay there are man good mga kuan nga usay redundant ba. Apan tungod sa kabisi sa mga magtutudlo pagpangandam sa maabot nga piniliay, malangan pa kini og gamay. To really check the readiness kay sila raman ato agdon gud ang school. Kung di sila ready, dili na to pugson. Labi na kung wala sila concurrence from the LGU. So, hindi na pwede nga
kami magbuot mi. Samtang 5 ka pribadong tunghaan sa Talisay City ang ni-apply na usab alang sa face-to-face graduation ceremony. Uban ni Jun Sulon, ako si Famary Dumabuk. Balitang Bisdak. Wala pa'y gitakdang adlaw kung kanusay hatod ang mga vote counting machines sa mga polling center sa Dakbayan sa Subo. Mato ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Cebu City Police Deputy Director for Operations, nga maghuwat lang sila sa pahibaw kanila sa COMELEC sa adlaw sa paghatod unya sa mga VCM. Iya hinuong gipahibaw nga matag polling center diin ibutang ang mga vote counting machines, mubutang sila og 5 ka mga pulis aron mubantay niini. As to the PNP is purely for security reject na. No? So once na ang mga paraphernalias ma-delivered na sa tua, atuan na ng bantayan until the end of the election. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Dinakpan nga gipasangin lang nanuli sa taxi driver nga giabis ang dila ug iyang kauban nga gipangita pa. Gipasakanaw kaso. Ang report ni Famary Dumabok. Kasong robbery ug serious physical injury ang gipasaka sa San Fernando Police batok kang Alex Rimatado. Mato ni Police Major Efren Diaz Jr., hepe sa San Fernando Police Station, nga gipasaka nila ang kaso ngadto sa Provincial Prosecutor's Office. Lakip na ang wala pa mailhing kauban ni Rimatado. Kinihuman nila nakuha og testimonya ang biktima nga si Andres Alfanta, 52 anyos. Gahapon, personal og positibong giila ni Alfanta si Rimatado nga mao'y nitiyo niya og armas. Si Rimatado nasikop Miyerkules sa gabi tungod sa duha ka existing nga warrant of arrest sa kasong robbery ug murder. Samtang mopalayo sila si Major Diaz ug Police Lieutenant Colonel Randy Caballe sa rekomendasyon ni City Tuda Head Joy Tumulak nga imong ordinansa ang pagpabutang og emergency warning device sa mga taxi unit. Kinaron dali silang makatabang sa mga driver nga naa sa emergency. Although existing na siya nga sa city, but din sa Talisay we support no sa recommendation ni Sir Joy nga butangan for safety and security. Labi na karon sa insidente na nahitabo, nahirapan kami sa paghanap ng mga ebidensya kay ang dashcam sa taxi guba man. Uban ni Jun Sulon, ako si Famary Dumabuk. Balitang Bisdak. Kulbahinam ug puno sa aksyon ang NCAA game karong adlaw didto sa Kauluhan. Nagsangka ang Lyceum of the Philippines Pirates ug Arellano University Chiefs. Natapos ang duwa sa score nga 70-66 pabor sa LPU. Matud ni head coach Gilbert Malabanan, dakog natampo iyang mga players aron mapakgang ang maayong duwa nga gipakita sa mga players sa Arellano. Ang ilang kadaugan makatabang matud pa sa ilang tinguha nga makasud sa play-in tournament. Kay aduna lay duha ka nahabiling game sa eliminations. Malaumon siya sa tsansa sa ilahang team ug sama sa matud pa niya maoy gitinguha usab sa tanang teams ni ining nagpadayon nga season. Formal nang tag-upan ang kasaulugan sa 500 Year of Christianity karong Domingo pinaagi sa Santos nga misa sa buntag nga sa ulugon sa CBCP President ug prosesyon sa pagkahapon. Ang report ni Luan Merondina. Sugdan kini sa processional march sa Magellan's Cross sa alas 10:30 sa buntag, paingon sa Cebu Metropolitan Cathedral alang sa alas 11 sa buntag nga Santos nga misa. The Holy Mass presided over by the President of the CBCP and something like 12 bishops plus the Papal Nuncio. Subay niini sa ulugon usab sa mga parokya ang closing mass sa 500 years of Christianity sa mga parokya sa Sugbo. Sunday morning, there will be a simultaneous closing mass in all parishes in Cebu, preferably at 11 in the morning. Gawa sa pagtuman sa health protocol, awhag usab sa quick response team sa Dakbayan sa Sugbo nga likayan ang pagdala og balloon o pag-selfie aron makalikay sa stampede. Kuyaw kayo nga kanang combination, kandol o kang balon, delikado. So that's why ato nang giingon ng
ato mga prisoners nga wala lang tay balon. Sukad-sukad, wala may nadawat nga intel report ang kapulisan sa mga tao nga gustong mutisok o kasamok sa reliyosong kalihukan apan gusto lang silang maniguro. That's why nagyapon ang ato ang mga personnel. And in fact, ato sa nang i-panel ang ato ang cathedral before sa event. Samtang auhag sa chairman sa Grand Procession Committee sa mga tao nga likayan ang pagsulub og mga kolor nga nagpadayag sa kolor sa kandidato nga gipaluyuhan aron mapabilin ang kasagrado sa kalihukan. Nga dili na mag-wear og shirts nga doon na ba'y gipaboran, no? Mga political shirts. Ato purely religious na gining ato Uban ni Philip Patricio o Rod Prado, Luan Marondina, Balitang Bisda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisda. Kini atong latest weather update, April 22, 2022. Ang easterlies or init na hangin gikan sa dagat Pasipiko ang padayon nakaapekto sa tibuok sa nasod. Ug wala tay gi-monitor na low pressure area sulod sa atong Philippine Area of Responsibility. Ang atong weather condition karong adlaw ug sa weekend, ang tibuok Visayas, Palawan kasamang Kalayaan Islands ug ang Occidental Mindoro makasinati ng init na panahon or generally for weather gawas ini na mga patak-patak na mga paguwan ug kini mga localized na mga pagpanugdog og kilat. Padayon ta mag-monitor sa ta mag-i-issue ng mga thunderstorm advisories. Ug para sa atong mga dugang detalye, bisitaha to mga official social media accounts. Kini si Jomer Eclarino gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan. Maayong adlaw ug mag-amping tang tanan. Artwork sa mga local artists sama sa painting ug mini canvas bida sa gipahigayng Mactan Art Fest sulod sa usa ka mall sa barangay Pusok nga gibuksan karong adlaw. Sa maong mall gipahigayon usab ang trade fair diin nagdayang mga souvenirs ug mga lagutmon ang mapalit. Gihatagan og kahigayon ang masakop sa PWD ug mga women's group nga magkasalmo sa trade fair ug mabida ang ilang mga produkto. Ug aron paghata og dugang kalingawan, may live sketching ug music usab sulod sa mall. Bulungtad ang Art Fest ug Trade Fair hangtod sa Abril 25 ug pagka-Abril 30 hangtod Mayo 1 ibalhin kini ngadto sa Liberty Shrine. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisda. Gumikan sa kainit sa panahon, dili kalikayan ang mga sakit sama sa heat stroke. Hinungdan nga mga hipis kapulisan sa Talisay City ug lungsod sa San Fernando ni paniguro sa may panglawas sila masakop. Mato ni Police Lieutenant Colonel Randy Caballes, padayon ang ilang paghatag og mga vitamins ilabi na sa kadtong ma-assign sa gawas sa istasyonan. Gipahinumduman usab ang mga nag-roving nga mopasilong kung grabe na ang kainit sa panahon. Ang pagsiguro sa insakto nga pahuway, kaon ug pag-inom sa tubig mausab ang tambag ni Police Major Efren Diaz Jr. ngadto sa kubanan sa lungsod sa San Fernando. Voters Information Sheet naapod-apod na ngadto sa mga kabaranggayan. Nagpatabang ang COMELEC lapu-lapu sa mga kawani sa barangay sa pagpaapod-apod sa mga Voters Information Sheet ngadto sa ilang mga konstituwente. Nahatod na sa taga-COMELEC lapu-lapu ang mga Voters Information Sheet sa mga mainland barangays ug sa sunod semana na usab ang alang sa island barangays. Ang Voters Information Sheet ang magsilbing giya sa mga botante sa mga angayang buhaton atol sa pinili ay. Gisugdan na karong adlaw ang paghatod sa mga vote counting machines sa mga kalungsuran sa Subo. Ang VCM nga tuag gihapon sa warehouse sa Mandawi City gi-pull out na kaganinang buntag. Giuna sa paghatod ang mga VCM sa lagyong kalungsuran sa probinsya nga gibantayan sa kapulisan.
Sa pagpakikinabi pinagis telepono, gibutyag ni Comelec Provincial Elections Supervisor Jerome Brillantes nga giuna pagpadala ang mga BCM gikan sa Barili, padong Santander sa South ug ang kalungsuran gikan sa Bogo City paingon sa western side sa lalawigan. Nagpadayon ang mga programa sa Department of Labor and Employment kung Doli 7 sa paghatag og ayuda sa mga kabus ug katong mga nabiktima sa mga katalagman sama sa bagyong Odette. Dili lang sa isyu sa panarbaho kundi ang kinatibuk-ang panginabuhian ang gitutukan sa Dole aron matabangan ang mga tao nunot sa nasinati karong kalisdanan. Kini ilabi na nga dunay mga katalagman nga miabot nga nagpasamot sa kalisod sa mga tao. Usa sa programa sa ahensya nga gitanyag ang cash grant alang sa matag usa o kaha sa usa ka grupo. Gikinahanglan lang musumiter sila og proposal unsaon nila ang kwarta ug pamaagi sa pagpalambo niini. Giyahan usab sila sa pamaagi sa pagpalambo pinaagi silang higpit nga monitoring. Ang livelihood program namo ang maka-eligible to avail mga vulnerable, marginalized kanang mga farmers, fisher folks, mga ambulant vendors. Lapu-Lapu City Loan District Congresswoman Pastor Dasa nisaway sa 72.9 milyones ka pesos nga proyekto sa lokal gamhanan nga matud niya wa mahuman. Sa FB page sa Kongresta gipangumusta nini ang proyekto sa kasamtangang administrasyon nga matud ni Dasa tulo ka tuig nga in the making unya wa pa mahuman o gibiyaan na lang gyud. Nagapasukip kini og mga hulagway sa proyekto diin makita nga wa kini mahuman og semento ug may mga napundong tubig apan sila Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan mihulagway niini nga fake news iyang giklaro nga hingpit nang nahuman ang drainage o concrete project nga nagsugod sa tubangang bahin sa Hall of Justice paingon sa luyong bahin sa City Hall ug lapo sa Sangi Road apan matud sa mayor gibabagan sa konseho ang budget sa pag-ayom-ayom sa mga nangalungag nga bahin niini. So ang ato lang na yung mga roads besides on that nga nangaguba which is about to repair and we allocated budget for that for the concreting of the road but the problem gibabagan sa konseho. Dungan tang sudungon ang kalibutan sa Pantasya pinaagi sa mga libro niining multi-awarded creative writer nga lumad nga taga Dumaguete City. Mga pulong nga kutob lang sa iyang imahinasyon gihatagan og kinabuhi sa usa ka Negrenseng illustrator. Sa iranta ang bida ka nga istorya pinaagi niining report. Mas mabulokon ang atong palibot kung adunay mga libro nga atong nabasa. Gibuksan niini ang atong imahinasyon sa kalibutan nga puno sa mahika ingon man sa Pantasya. Pinaagi sa mga bantugang manunulat, ilang gihimong posible ang mga istorya nga kutob lang sa atong imahinasyon. Usa na niini ang professor og 5-time Palangka awardee nga si Ian Rosales Casocot, lumad nga taga Dumaguete City. Sud sa 20 ka tuig, daghan na mga libro ang iyang napatik. Gani, ning buwan lang, aduna siya bagong libro nga gikahinaman sa mga bookworm, ilabi na sa mga chikiting. Ang title aning nga book is The Great Little Hunter. It's about a boy. It's actually my first children's book. Okay? And it's illustrated by Hersley Van Casero, a Dumaguete artist. It is about a boy who overcomes his fears. Okay? It's about a boy who medyo hadlock siya sa dark and then his father told him nga, actually ikaw, mangangayam ka, ang kanang mangangayam, hunter na yung binisaya. Samtang, aron buhion ang mga karakter sa atong paboritong libro, tabangan kita ni Hersley Van Casero, usa ka award-winning Negrense illustrator, pinaagi siyang talento sa pagdrawing. Usa siya sa mga nagpaluyo sa maanindot nga mga drawing sa pipila ka mga libro, lakip na niini ang The Great Little Hunter ni Ian Rosales Casocot. Yan, nalipay ko ani nga project. We're very proud yun na nahitabo ni siya kay kung among hunaon mga mo siya 3 to 4 years na ganyan in the making. Unya, at least karon mura ba from a dream, now it's a reality and so many people are enjoying it. Matag pakli sa mga pahina sa libro, atong hinumduman mga kapuso, nga luyo sa maanindot nga istorya, adunay mga local artists nga angayan natong ipasigarbo og suportahan. Kay matud pa, #SupportLocal. Kauban si Clans Gabutin, ako si Mark Jabelia.
Balitang Bisdak. Salamat sa mga kapuso nato apilang na sa gawas sa nasod nga nakisayod sa mga dagkog mga nagunang balita sa rehiyon ug gikan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Cecil Kibod Castro ug maayong hapon mga kapuso.